Alam niyo yung word na happy? Diba? Happy. Happy. Diba? Kung san-san mo naririnig yung word na happy, 'di ba? Madalas ginagamit 'yan as an adjective kasi of course happy is an adjective, 'di ba? Parang ganoon. So happy, happy graduation, happy christening, 'di ba? Happy tugstugan. Ako, sinasabi ko sa inyo yan, maligayang pakikipagtugstugan sa mga nakikinig sa akin. Happy tugstugan. Pero this time, mga kabarangay, gagamitin ko po ang happy sa isang mas common na paraan because this episode ay ang aking birthday special. O, diba? Palakpakan kayo dyan. Relax. It's only, relax, it's only me. Mga kabarangay, birthday special po ng inyong lingkod, si Papa Bong. Ako po yun. Kaya naman talagang itatry ko na gawing special. Ayan, gagawin kong special ang aking birthday special, diba? Episode 3 nito. Unang-una, of course, magpapasalamat ako sa mga nakinig ng aking episode 1, episode 2. Maraming salamat po sa mga nag-request. Yung episode 2, diba? Merong 2 nag-request doon. Thank you very much. At para sa episode 3, meron po akong mga pagdededicatean. Diba? Ide-dedicate. Diba? Didedicate ko po ang aking 3rd episode. Of course, unang-una para sa akin. Palakpakan ulit. Palakpakan. Thank you. Anyway, palakpakan. Stop. Stop. Unang-una, i-dedicate ko po ang aking 3rd episode para sa akin because pwede ngayon, kung anong oras mo man pinapakinggan, anong araw, today is my birthday. So, happy birthday to me. Bubuhat na ako ng sarili kong bangko, Pangalawa, i-dedicate ko ang aking 3rd episode para sa isang aking malapit na pinsan. Ayan. Para po ito kay Ate Kay, all the way from Canada. Mga kabarangay sa Canada na nakikinig sa akin dyan, happy listening dahil today is my happy birthday. O yun, diba? Happy birthday. Arte! Anyway, for me, ang aking episode, for Ate Kay, and lastly, i-dedicate ko po ang aking 3rd episode para sa aking mga haters. Gagana. May mga haters si Papa Bong, mga kabarangay, at ako po ay nagpapasalamat na meron na akong mga haters. Bakit ako nagpapasalamat na may mga haters ako? Kasi po, nabanggit ng isang close friend ko na lalaki. Sabi niya na hindi daw magiging magaling na driver ang isang tao hanggat hindi pa siya nai-involved sa isang major accident. Bakit kanyo? Kasi hindi niya alam yung dapat niyang iwasan. Hindi niya alam yung negative side ng pagdadrive. Hindi pa niya nararanasan yung negative side ng pagdadrive. So kapag ang isang tao ay nag-undergo na, ang isang driver ay nag-undergo na ng isang major accident, alam niya na yung pakiramdam ng negativity when it comes to driving. Gets mo? Ikaw nakikinig? Yun. So para sa akin, using that same logic, dahil may mga haters na ako, alam ko na kahit papano yung negative side ng ginagawa ko. Hindi naman palaging may likers lang, hindi pwedeng like lang kayo ng like. Merong 1, 2, 3 tao dyan na nasasagasaan ko yung kanilang paniniwala. So, siguro para doon sa pananagasa na yon, hihingi ako ng dispensa, ganyan. Ako nagsasabi lang naman ng opinion, and everybody is entitled for that privilege. Tama? Palakpakan ulit! Palakpakan! Grabe, no? Napaka saya. So, yon. Recap, this episode is for me, for Ate Kay, all the way from Canada, and of course, para sa aking mga haters. And to officially welcome you, mga kabarangay. Ito po ang 3rd episode, Bongga sa Barangay. Kasama pa rin ang nag-iisang DJ na mahirap limutin at talaga namang madaling mahalin, DJ Papa Bong, ang sumasa inyo this episode. Diba? Huwag kayong mag-alala, kumpletong-kumpleto yung mga gagawin natin ngayon. Meron tayong Cocology, diba? Coco Break, hindi mawawala yan. Birthday special din ang Coco Break.
Meron tayong letter corner. Malamang may mga tao na medyo natuwa sa letter corner. Meron tayong yan, letter corner. Meron tayong mga request dyan na pagbibigyan ng aking request express. Syempre, meron tayong PK's list para sa mga single ladies out there. Wow, single ladies or single persons out there. Para sa inyo ang PK's list natin for this episode. Ayos ba? So, lahat ng yan para sa inyo dito sa aking third episode birthday special. Birthday ni Papa Bong So, dapat after giving me likes, giving me approves, di ba? Pag naglalike ka, merong approve hand sign. After giving me that, I'm giving all. Wow, I'm giving my all. Speaking of giving my all, minsan, may kwento ko lang bago ako mag-wrap up ng konti. Napakinggan ng nanay ko yung episode 2. Kasi naka-shuffle yung playlist ko Tapos naka-loudspeaker ako. Napakinggan ni Mami yung episode 2. Inutusan niya ako noon. So, wala ako sa bahay. Sabi nga niya, akala ko hindi ka pa umaalis Sabi niya ganun sa akin. Kasi nga, yun, hindi ko na nasundan. Naka-shuffle yung playlist So, yun, narinig ni Mami yung episode 2. Medyo nag-comment siya. Sabi niya, sobrang daming okay. Diba? Yung filler ko na okay. Tsaka yung filler ko na anyway. Yung ganyan. So, let me try, okay? Tatry ko na bawas-bawasan ng konti dahil tips ni Mami yun Diba? So, yun. Tsaka sabi pala niya, parang nako-constrained daw ako. Parang may hiya pa din. So, bilang pagpapaliwanag, ayoko lang na marinig ng ibang tao kapag nagre-record ako. Kasi para akong baliw kapag nagre-record ako. Hindi naman nila maintindihan kaagad yan hanggat hindi nila naririnig yung end result. Which is yun yung ina-upload ko sa Facebook. So, syempre, sinabi ko kay Mami yun. Sabi ko, medyo hinihina ako ng konti. At ang sabi niya, wag daw akong mahiya. Palakpakan ulit! Palakpakan! Huwag daw mahiya. Palakpakan! So, ayun. Tatry ko na wag mahiya. Babawasan ng okay. Babawasan ng anyway. And please, be with me. Okay? Be with me. Samahan niyo ako dito sa aking special na special. Para sa akin, special to na birthday episode. Okay? Dito lang ako. Dyan lang kayo dahil hindi tayo lahat magkakasya sa pwesto ko. Okay? Okay na. Ayan na. Sunod-sunod na yung okay. Tugs-tugan na tawanan, tuloy-tuloy lang yan dito sa Barangay Awas 97.1 na nagbe-birthday ang DJ. Tugs-tugan na. We both
This next segment is brought to us by Chueva Gold. Madulas, parang hudas. Chueva Gold. Hanapin lang ang bote na may pikote. Barangay Alas 97.1 mga kabarangay, ako nagbabalik si Papa Bong dito pa rin sa Bongga sa Barangay. Mga kabarangay, paulit tayo. Galit. Anyway, welcome back sa Bongga sa Barangay. At for this segment, ito ay tinatawag ko na Coco Break. Diba? Coco Break dahil magtatanong na naman ako ng isang cocological question. Para sa mga walang familiarity tungkol sa cocology, iniimbitahan ko po kayong makinig sa aking episode 1 and episode 2 audio blog sa www.youtube.com/user/papabong971. That's one word, okay? youtube.com/user/papabong971. Nice ba? Okay na, no? Punta na kagad tayo sa ating Coco Break, mga kabarangay. Naku, para naman makarami tayo ngayon. Wait lang hanapin ko lang sa aking magic book. Meron akong magic book dito. Ayan. Of course, this segment ay dinidedicate ko kay Ate Kay na mamaya malalaman nyo kung bakit. Okay? Ayun na naman. Ako, sunod-sunod na naman yung okay ko. Anyway. Okay na, tapos anyway. Banatan na natin yan. Kunyari, imaginein mo, birthday mo ngayon. Parang ako lang, di ba? Birthday ko ngayon. Birthday mo. Tapos, paggising mo nung araw ng birthday mo, merong narinig kang doorbell. Sa bahay mo, may doorbell kayo, narinig mo. Paglabas mo, merong tumambad sa'yo. Ang lalim ng word, ano? May tumambad sa'yo na dalawang bagay. Una is a birthday card galing sa isang someone na hindi mo iniisip na magbibigay sa'yo ng card. Yun ang unang tanong Meron kang nakitang isang birthday card galing sa isang someone na hindi mo pinagsususpetsahan na kahit makaalala man lang nung birthday mo. At yung pangalawang bagay ay isang malaking box. Actually, marami yun maraming boxes ng regalo. Tapos yung malaking box, yung pinakamalaking box doon galing din sa isang tao na kakilala mo. Ayos ba? So ulit, na meron kang isang card at meron kang isang, actually hindi isa, meron kang isang card at meron kang mountain of boxes, birthday boxes. At among that boxes, merong pinakamalaki. Sino sa tingin mo ang nagbigay sa'yo nung pinakamalaking box? At sino sa tingin mo ang nagbigay naman sa'yo ng card? Okay? Ulit yung nagbigay ng card ay isang tao sa buhay mo na sa tingin mo hindi man lang kahit maalala yung birthday mo, pero nakapagbigay siya ng card, di ba? Tapos yung pangalawa, yung pinakamalaking box ng regalo, isa ring tao sa buhay mo ang nagbigay. Nice ba? Papatugtog pa ba ako? Wag na, no? Mag-isip na lang kayo. Bigyan ko kayo ng mga ilang minutes. Wow, ilang minutes. Kwentuhan ko na lang kayo. Habang nag-iisip bibilisan ko lang. Sabi ni, nung isang tropa ko, pre, wala kayo sa lolo ko. Yung classic na ganyan, classic joke. Pre, wala kayo sa lolo ko. Sabi namin, bakit? Kasi yung lolo ko sa sobrang taas tumalon. Itong building natin na may 3 floor, kaya niyang talunin yan, isang talunan lang. Sabing ganun nung kaibigan ko. Syempre, bumanat yung inyong lingkod, bumanat ako. Sabi ko, pre, mas wala yan sa lolo ko, pre. Nagulat si pare number 1. Pare number 1. Sabi ni pare number 1, bakit pre? Pre, yung lolo ko. Sabi ko, yung building
Sa yung isang building sa Makati yan natalon niya, isang talunan lang, 40 floors. Di nakakamangha. Mangha ngayon si pare number 1. Yung isang pare, katabi namin, yung isang tropa ko, ang lungkot ng itsura. Bumanat. Pre, ako nalulungkot ako, pre. Sabi namin, bakit? Kala ko ibang topic na eh. Kasi kala ko magkikwento siya ng problema niya kasi nalulungkot daw siya. Sabi niya, pre, ako nalulungkot nga ako eh. Sabi nga ganun sa amin. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Kasi pre, nung bata ako, tumalon yung lolo ko, pre, hanggang ngayon hindi pa nababa. Chichichi! Pre, hanggang ngayon hindi pa nababa yung lolo ko. Ilang taon na ako eh. Bata pa lang ako, tumalon eh. Okay na mga kabarangay, baka maglapot. Sige na, pagbigyan nyo na. Birthday ko naman eh. Maraming salamat. Ayun tunay na pangyayari yun nung ako ay high school pa. Galing kay Franz at kay Kim. Si Kim yun yung malungkot. Pre, hanggang ngayon, lolo ko hindi pa nababa eh. Saming ganun, tawanan kami. Naalala ko lang mga kabarangay. Okay ba? Nasagot nyo na. Pagbigyan nyo na ako, pambira. Birthday ko naman eh. Tawa-tawa na lang din kayo pag may time. Pag may time. Okay, balik tayo dun sa Coco Break natin at baka kung ano pang maikwento ko, patayin nyo tong YouTube. Balik tayo sa ating Coco Break. Unang tanong, birthday mo, 'di ba? Birthday mo, at for the first question, nakakita ka ng isang card from someone na hindi mo aakalaing magbibigay sa'yo ng card. Sino 'yon? Yun ang unang tanong. And then for the second question, among that boxes of regalo na nakatambad sa harap mo, merong pinakamalaki doon. Sino naman sa mga kakilala mo ang sa tingin mo nagbigay sa'yo nung pinakamalaking box? At ito po ang ibig sabihin ng mga sagot ninyo. Number 1 okay, number 1, yung first question, kung sino yung tao na sa tingin mo ay nagbigay sa'yo ng card. Yung yung tao na hindi mo pinagsususpetsahan na makakaalala ng birthday mo. Yun ay yung tao, yun ay isang tao sa buhay mo that you worship from afar. Wow! Worship from afar. Parang meron kang respeto sa kanya, meron kang idolism, ganyan, ina-idolize mo siya. Wait lang at titignan ko yung aking nakalagay dito. Someone you would like to care more about you. Ayun, someone you would like to care more about you or give you more attention. In short, the person you named as the sender is someone you worship from afar. Ayan, nasusulat po yan sa aking Bible-Bibolan. Bible-Bibolan. So, ayan, yun ang number 1, sinong nilagay mo kaya? Ikaw nakikinig sa akin ngayon. Sinong nilagay mo dyan? Aminin Kaya naman ay-dedicate ko ang aking Coco Break sa isang tao dahil dun sa question number 1, ang sinabi ko po na isang tao, ang sinagot kong tao ay si Ate Kay from Canada. So again, mga kabarangay natin dyan sa Canada, happy tugstugan, happy listening. Second question, yun yung 'di ba? Yung sa tingin mong nagbigay sa iyo nung pinakamalaking regalo. Titignan mo siya sa unang tingin. Akala mo kung sino yung nagbigay sa iyo ng pinakamalaking regalo, siya yung may pinakamalaking pagmamahal sa iyo, tama? Malamang ganyan yung iniisip nyo, pero hindi po ganun. Actually, nasusulat po dito na in a psychological perspective, the person you named as the sender is actually someone whose affections you take for granted. So, kung sino yung tao na nilagay mo doon sa second question, kung sino yung tao na sinagot mo doon sa second question, yun yung isang tao na you take your, tama ba nakalagay whose affections you take for granted. Parang masaya ka na mahal ka niya. Parang ganun. Masaya ka na andyan siya para sa'yo. Masaya ka na nagki-care siya para sa'yo. But you take that for granted. Relax ka kasi nandiyan siya. Parang, mahal naman ako niyan eh. Parang ganun. Nagki-care naman sa akin yan eh.
okay lang na maging ganito ko kasi nagki-care naman sa akin yan eh. Using that words, you're taking for granted yung tao na yun. Kasi, ginagawa mo yung isang bagay na yun dahil relax ka na nandiyan siya. Don't take this negatively mga kabarangay. Ang gusto ko lang sabihin, don't be too overconfident, sobrang taas na. Don't be overconfident. Kailangan pag may nagki-care sa'yo, ang ibigay mo rin yung nararapat para doon sa nagki-care sa'yo. Pag merong nag-aalaga sa'yo, alagaan mo din. Diba? Pag merong nagpautang sa'yo, pautangin mo din. Diba? Ganun na. Yung mga parang do unto others what you want others do unto you. Tama? Yun. Ganun. So, recap, kung kanino nang galing yung card, is someone that na gusto mo na alagaan ka pa, parang ganun. Someone na gusto mo mag-care pa sa'yo more. And then yung second, yung nagbigay sa'yo ng malaking regalo, is yung someone that you take, yung affections nila, you take for granted. Okay? Mga kabarangay, maraming salamat sa pakikinig sa aking birthday special Coco Break. Wow, birthday special pa din. Dahil para sa mga kakaumpisa lang ng pakikinig, yung ginamp nila yung YouTube. Ang current episode ko po ay isang birthday special ni Papa Bong, mga kabarangay. Palakpakan ulit, mga audience. Palo mo talaga may audience eh. Anyway, yun po ang ating Coco Break for this episode. Maraming salamat. Stay put lang kayo dyan dahil mamaya pagbalik ko ay yung PK's list. Para hindi kayo umalis dyan, bibigyan ko na kayo ng recap. PK's list natin for this episode. Ikaw, na nakikinig ngayon, tatanungin kita, single ka pa ba? Taas ang kamay ng mga single. Taas ang kamay. Up, baba na. Dumadami na kayo. PK's list natin for this episode. Mga dahilan kung bakit single pa ang isang tao. Tugstugan at tawanan, tuloy-tuloy lang yan dito sa Barangay Alas 97.1. Tugstugan na! It's going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. Face down, booty up. That's the way we like the wood. I'm sicker than an oil spill. She say she won't, but I bet she will. Timber. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. It's going down, it's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget.
Mama, pwede bang magtanong? Nagtatanong ka na eh. Paalam ka muna. Mama, pwede bang magtanong? Ayan ka na naman eh. Welcome back mga kabarangay. Bongga sa barangay. Ito na naman po ako. Nagbibigay sa inyo ng kung ano-anong mga palaisipan. Palaisipan talaga mga kabarangay. Birthday special ng aking third episode. I mean ako pala, birthday special ko. Kaya para sa third episode, ayan. Ito, nagbe-birthday special ako para sa inyo. Unang-una po, dahil nga kanina nung kayo po ay nakikinig, sabi ko, dinededicate ko po ang aking third episode para sa aking isang malapit na pinsan by the name of Ate K, na sila po ngayon ay nasa Canada. Wow, Canada. Ano ba yan? The Great White North. Wow, talaga naman. Canada. May 4 akong naggagandahang pinsan dyan, of course, with their mother, ang aking magandang Mami Dorothy din. Hello po kayo dyan. Hello po. Hello, may camera. Hello po. Anyway, yun po. Dinededicate ko kay Ate Kay. Bakit? Kasi kung maaalala po ninyo, para sa aking mga avid listeners, 2 beses ko pong nabanggit yung na nasa sulat sa Bible na ang babaeng asawa ay dapat magpailalim or magpasakop sa kanyang lalaking asawa. Okay, sinasabi ko yun sa inyo, ina-advise ko sa inyo, kaso hindi ko masabi yung exact verses, Bible verses. Baka mamaya sabihin nyo, nag-invento lang ako. Kayo talaga. Yung mga haters ko lalo dyan. Hello mga haters. Actually, kumakaway po talaga ako habang sinasabi ko yung hello mga haters. Kala mo talaga may camera. Anyway, ayun po. At sabi po ni Ate Kay ay nasusulat po ang when you talk about the wives submitting to their husbands, nasusulat po yun sa Ephesians chapter 5 verses 22 to 33, and also Colossians chapter 3 verse 18. Again, that is Ephesians chapter 5 verses 22 to 33 and Colossians chapter 3 verse 18. Para sa mga religious, alam nyo naman po, ang aking audio vlog ay Christ-centered, family-oriented, God-fearing, yon. Makapagbuhat ng bangko, Hindi, yun. So, para po sa mga nagtataka, ayun po. Again, lastly, Ephesians chapter 5 verses 22 to 33 and also Colossians chapter 3 verse 18. May smiley pa yan. Thank you, Ate Kay. And of course, for my PK's list, para sa iyo din po to. Kasi si Ate Kay din, tama na nga, sabihin nila, ako talaga talagang ina-idolize ko yan yung magandang dilag na yan. Talaga naman. Nag-request po siya na sana ang aking susunod na episode ay magbigay ako ng advice tungkol sa mga single ladies out there, kung bakit pa sila single, parang ganon. Tama po ba? Ayan, kaya naisip ko na ang aking PK's list ay mga dahilan kung bakit single ka pa rin hanggang ngayon. Talaga naman. Nakapaturo po to sa babae yung aking nakuhang listahan. Medyo sa mga girls yung gumawa, sa mga girls naka point out, pero para din naman siguro to sa mga lalaki kung bakit single ka pa. Simulan na natin para mabilis. 14 reasons why you are still single. 14, medyo madami. Number 1, your standards are too high. Ano ka? Perfectionist, 'di ba? Bakit ganoon? Dapat yung standards mo realistic, not too high. Nakalagay dito, ang normal standards are something like this. I want him to respect me, I want him to treat me right, and be honest and decent. Decent. Too high standards, yan yung kailangan nagda-drive siya ng ganito, ng ganyan. Kailangan
mayaman siya. Kailangan ang trabaho niya 6 digits. Ano ka? Ang tawag doon, gold digger? Hindi, di ba mga kabarangay? Huwag ganon. Actually, may nabasa akong joke na i-post ko na rin po to sa aking Facebook ha. Pakihanap na lang. Sabi doon, sabi ni boy, pwede ba akong manligaw? Sabi ni girl, mayroon ka bang motor? Meron ka bang BMW? Meron ka bang Honda Civic? Tapos tinignan siya ng babae. Ay, nung lalaki, tinignan siya mula ulo hanggang paa. Sabi niya, pucha, ano ba yung puso mo? Highway? Kasi yung hinahanap ni girl, sasakyan. Ano niya yung sasakyan, di ba? Ano ba yung puso mo? Highway? Sabi ni boy. Okay, nagjo-joke po ako kasi birthday ko. Bayaan nyo sa susunod na episode, hindi na ako masyado magjo-joke. Number 1, your standards are too high. Number 2, negativity is your middle name. Bakit negativity is your middle name? Baka hindi ako tanggapin ng tao na gusto ko. Baka kasi ang hinahanap niya ganito. Baka kasi ganyan. Baka kasi ganito. Baka kasi ganyan. Puro ka baka, puro ka ganito. Napakarami mong insecurity sa katawan. Kung ikaw mismo hindi ka naniniwala sa sarili mo, paano maniniwala yung ibang tao sa'yo? Diba? Tama po ba mga kabarangay? Kung ikaw mismo hindi mataas yung tingin mo sa sarili mo, paano sila maniniwala sa'yo? Yun po, negativity is your middle name. Iwasan natin yung pagiging negative. Iwasan natin na tignan natin yung isang bagay na medyo negative in a passive way. Kasi masisira yung tingin mo sa sarili mo kapag palagi kang ganun. May paliwanag po ko dyan actually na i-post ko na rin sa Facebook ko as a status. Ang tawag po doon ay negative bias. Yung dahilan kung bakit madalas ang isang tao ang tinitignan niya ay yung negative. Yun na lang, sa susunod ko na lang ipapaliwanag dahil mahaba Yun na nga. Number 3, you are going after the wrong guy. Para sa mga babae, of course, para sa mga lalaki, you are going after the wrong girl. Tama naman, di ba? Kasi wrong siya wrong siya Ba't ko siya habulin? Paano mo masasabi na wrong? May mga signs yan. At next natin pag-uusapan yan. Tama. Next natin pag-uusapan yung mga signs kung tama or hindi tama ang isang tao para sa'yo. Pero for now, ang third reason kung bakit single ka pa rin, you are going after the wrong person. Dapat magkaroon ka ng idea kung ano yung gusto mo. Kasi hindi malalaman ng ibang tao yung gusto mo. Kasi gusto mo yan. Tama? Ang makakaalam lang ng gusto mo ay ikaw. Kaya dapat within yourself, alam mo na yung target mo. Para hindi ka na maghahabol sa maling tao. Diba? Appear. Appear talaga no? Number 4, tandaan nyo na, do not go after the wrong person. Because ikaw lang yung masasaktan. Ikaw lang yung mahihirapan. Ikaw lang yung madadown. Kasi mali naman siya, hindi naman siya yung para sa'yo. Pero hinahabol mo siya. Okay, moving on. Number 4, you are not listening. Tahimik, para marinig nyo. Nakalagay dito, this goes both for men and women. Most of us are very bad at listening. If your attention are divided between what they're saying and what you want to say next or how you want to respond, hindi ka nakikinig, hindi mo maiintindihan yung sinasabi sa'yo nung kausap mo. Kasi ang iniisip mo, kung ano yung gusto mong sabihin. Ang iniisip mo, kung ano yung gusto mong isagot sa sinasabi nung kausap mo. Huwag tayong dapat ganun. Dapat matuto tayong makinig, hindi lang kinig, matuto tayong mag-absorb nung sinasabi ng kabila. Para magustuhan ka naman. Bakit kaya sa babayang nagger? Diba? Taas ang kamay ng mga lalaking gustong nagger. O, diba wala?
Mga babae, wag tayong nagger. Tayo, no? Naku, ay, talaga naman. Sorry. Mga babae, wag kayong. Okay? Hindi wag tayong. Wag kayong nagger. Pangit sa babae ang nagger. Ang sarap hilahin nung dila. Tapos ipulupot sa buong ulo niya para tumahimik siya. Pangit kasi naman talaga yun, di ba? Moving on, number 5. You could be in the wrong location. Di ba? Kadalasan kaya maraming probinsyana ang naloloko sa Maynila kasi kung magsalita sila ganito, ay pagkakaganda eh. Hindi, kidding aside, bukod dun. Maraming probinsyana ang naloloko sa Maynila dahil iba ang way of thinking ng lalaki sa urban area kesa sa way of thinking ng lalaki sa rural area. 'Di ba? Parang mas innocent yung dating ng ideas nung lalaki sa isang rural na puok sa isang rural na lugar kaysa sa mga lalaki sa isang urban na lugar. Likewise, ang babae na nagaling sa isang urban area, pag yan ay dinala mo sa isang rural area, pag yan ay dinala mo sa isang rural area, maninibago din yan. Kasi iba yung way of thinking niya, iba yung perspective niya. So, kaya ka single, kasi you could be at the wrong location, you could be in the wrong location. Yung ugali mo, pangloob lang ng bahay, tapos yung mga kasamahan mo sa bahay mahilig mag-party. So mali, hindi magtutugma yung mga ugali nyo. 'Di ba dapat kung ikaw ay pipili ng iyong kabiyak, dapat yung nasasakyan mo yung kanyang gusto, nasasakyan niya yung gusto mo, 'di ba? Parang gano'n. So number 5th reason, you could be in the wrong location. Lipat-lipat din pag may time. Number 6, you don't take care of yourself. Believe it or not, men care about this. Okay? Hindi dun sa kung ano yung suot mo, kung branded ba yan, hindi ganun. Yun yung kapag yung itsura mo. Okay? Yung itsura mo, kung presentable ka ba. Yung ugali, sige. That's a very, very big factor. Kailangan talaga mabait ka. Kailangan deep inside, presentable ka. Pero kung yung physical mo naman, hindi ganun ka presentable, matatakpan yung pangloob. Kasi yung physical yung unang nakikita ng magulang ng lalaki, di ba? Yung physical yung unang nakikita ng magulang ng babae. So, kung ikaw ay hindi ka nag-aayos, talagang mahihirapan kang magkaroon ng sweetheart. 'Di ba? So, mga kabarangay, babae, lalaki, matuto tayong mag-ayos. Kahit simpleng, retouch, ganyan. Wag lang oily yung muka, ayusin lang yung buhok. Wag naman yung sobra na para ka ng clown. Maraming babae ganyan eh. Akala nila synonymous ang beauty sa overly make-up na muka. Which is wrong. Akala nila pag ganito sila magsalita, oh my gosh, you're so tsaka naman. I must like, oh my gosh. Akala nila kung ganun magsalita maganda, pero hindi. Ang sarap tadyakan. Take care of yourself. Yun lang ang masasabi ko. Okay? Number 7. Wait lang at naka-internet kasi. Number 7, you're hung up on an ex. Nakasabit ka pa daw sa ex. You're hung up on an ex. Hindi ka pa nakaka-move on. You're still seeing him or still dreaming about him. No. That's a total no. Huwag kang magtataka kung bakit single ka pa, kung ganyan ang mga galawan mo, kung ganyan ang datingan mo. Kaya single ka pa kasi umaasa ka pa na magkakabalikan kayo ni ex. Pwedeng ganyan, di ba? Mali yun. Kailangan mag-recollection ka. Recollection ka. Punta ka sa Tagaytay, ganyan. Kailangan malaman mo sa sarili mo na naka-move on ka na. Para, of course, makakita ka anong para sa'yo. Kasi kung ikaw ay hindi ka pa nakaka-move on kay ex, tapos maghahanap ka nung para sa'yo,
ang hahanapin mo, yung katulad ni X. At alam mo kung sinong sasaktan mo, yung mahanap mo. 'Di ba? Kung sino man yung tao na mahanap mo, parang siya yung magiging rebound. Yun yata yung sikat yata ngayon, 'di ba? Rebound guy, rebound girl. Masasaktan yun. At lalong makakadagdag sa konsensya mo yun. 'Di ba? Hindi ka na nga nakaka-move on, nakapanakit ka pa ng iba. 'Di ba? So iwasan natin. Hindi naman sa iwasan nating mahang up sa ex kasi it takes time. Kaya kailangan you take your time bago ka maghanap, bago ka mag-assume ng ibang tao. Ayusin mo yung sa sarili mo. Number 8, naman dami, 'di ba? Number 8, you are being judgmental and insecure. 'Di ba? Parang dun din sa negative. Siguro kuhain na lang natin yung you are being judgmental. Sobrang sobrang judgmental mo, 'di ba? Ayaw ng lalaki sa mga babaeng mapanghusga. Nakita lang na na naka-miniskirt, sasabihin ng babae ay ang landi-landi. 'Di ba? Kunyari ako, may kasama akong babae. Tapos di kikwentuhan kami. Tapos nakakita kaming dalawa ng babaeng naka-miniskirt. Biglang babanat yung babaeng katabi ko. Ay, ang landi-landi naman ni ate. 'Di ba? Judgmental. Kaya naman siguro nasabing insecure. Siguro kasi yung katabi kong babae hindi kayang mag-miniskirt. Kaya ganun. Tama? Mas maganda, wag tayong maging judgmental para maging yung masarap kausap. Hindi yung puro bato ka lang ng bato ng mga panghuhusga mo. Pangit yun. 'Di ba? Number 9, you give everything up too easily. Ang dali mong sumuko. Ang dali mong mag-give up. 'Di ba? Kahit sa babae. Hindi ko sinasabi babae ikaw ang mandigaw, no. Pero kapag ikaw ay may gusto sa isang lalaki, ipag-pray mo yung lalaki na yun. At doon ka dapat wag mag-give up sa pagpe-pray. Sa paghahanap ng sign na Lord, siya na ba? Siya na ba yung para sa akin? Kasi nagustuhan ko siya eh. Siya na ba yung ibibigay niya sa akin? Keep praying. At dun ka, wag susuko. Excuse me. Wag mong susukuan yung pagdadasal dun sa lalaki na yun. Wag mong sambahin yung lalaki, Baka sambahin mo. Pagdasal mo siya. Itanong mo. Humingi ka ng enlightenment kung siya na ba talaga. Yun yung ibig sabihin ng you give everything up too easily. You gave up too easily. Para sa mga lalaki, of course, pagka nandiligaw ka na, wag kang kagad-agad susuko. Kasi, maraming babaeng ayaw sa mga palasuko na tao. Okay? Appear na naman, no? Number 10, ay namapit tayo matapos, onting-onti na lang. Number 10, you are jaded. Ano yung jaded? Whether you've been hurt or taken advantage of before, it's yesterday's baggage. It has no place in the present. Tama? Yung problema mo dati, problema mo na yun dati. Huwag mo nang dalin ngayon. Siguro oo, hindi pa tapos yung problema mo na yan. Kasi hanggang ngayon, mabigat pa rin sa'yo. Hanggang ngayon, nahihirapan ka pa din. So dapat tapusin mo muna yung problema na yan para makahanap ka ng lalaki or babae na para sa'yo with a clear mind. Kasi if you are jaded, if you have baggage in you, hindi ma-clear yung pag-iisip mo. Resulting, hindi maganda yung decision making mo. And ultimately, it will result sa hindi magandang pagpili ng partner. So if you're jaded, if you have baggage in you, remove that first. Okay, bitawan mo muna yung baggage. Kasi mabibigatan ka lalo. May baggage ka na nga, mag-boyfriend ka pa. Diba? Parang ganun. May baggage ka na nga, mag-girlfriend ka pa, di lalo ka lang mabibigatan. Nagdagdag ka lang ng tao na papahirapan at yun yung binoyfriend mo, yun yung girlfriend mo. Kasi may baggage ka pa. Ayos ba? Number 11, you can't accept compliments or kind gestures. Meron dalawa yan, yung you can't accept compliments or kind gestures. Yun yung unang extreme, sobrang yabang mo,
hindi mo na tinatanggap yung compliments ng iba. Paano yan? Kunyari, sabi sa'yo ng girl, wow, ang galing mo naman mag-basketball. Sabay bumanat ka, sus, wala yan, kahit nakapikit, kaya ko yan. Bakit ka babanat ng ganun? Dapat nag-thank you ka na lang. Thank you sa papuri mo. Ganun. Yun yung unang extreme. Sobrang taas ng tingin. Yung pangalawa, yung sobrang baba naman. Sabi ni girl, wow, ang galing mo naman mag-basketball. Ay, hindi. Kasi, hindi naman siguro. Kasi, gato kasi, ganyan. Anak ng tokwa, nakita ka na nga magaling ka na nga mag-basketball, tapos biglang sasagot ka, ay hindi naman siguro. May inis yung girl. Ano, pinapalabas mo akong sinungaling? Gaganon yung girl. Kailangan, mag-thank you ka na lang din. Yun yung dalawang extremes ng you can't accept compliments or kind gestures. Para sa mga babae naman, sinabihan ka ng maganda, a-assume mo kagad na may gusto sa'yo. Sampal-sampaling kaya kita. Maraming ganyang babae ngayon sa atin actually. Nagpakilala lang yung lalaki, ang nasa isip na kagad nung babae ay liligawan ako nito, ay aanakan ako nito, ay mabubuntis ako, ay masisira buhay ko. Ay, nagpakilala pa lang yung lalaki, ganun na kagad yung nasa isip. Ano ba naman, ang babaw naman ng babaeng ganun, di ba? Nagpakilala lang, ay may gusto sa akin to. Bakit ko nasabi yun? Personally, ako po, honestly gusto ko marami akong kaibigan. So, madalas tinatanong ko, ay, ate, ano nga palang name mo? Kasi, alam nga naman sabihin ko, hoy. Magkikwento ko, ang tawag ko sa kanya, hoy. Hindi ganun. Maraming lalaki na from deep inside sa kanilang puso, kapag nagtanong sila ng pangalan, minsan pangalan lang talaga ang gusto nila. Kaya, wag kang asumera. Diba? Nainis yun, no? Kasi po, meron akong personal experience tungkol dyan. Kung i-reject ako, gano'n na lang. Pangalan pa lang naman ang tinatanong ko. Alam mo yun? Number pa lang naman tinatanong ko. Marami naman akong tinitext. Nag-GM nga ako ng joke. Tapos, akala niya, porque kinuha ko yung number niya, liligawan ko na siya. Ikaw, kung nakikinig ka man, ha? Pag sumikat ako, huyo ka sa akin. Joke lang po. Oy, joke lang ikaw friend. Hindi. Yun lang, naalala ko lang. Medyo matagal na rin naman yun at nasabi ko na rin naman dun sa girl na yun ng aking hinaing. So, yun. Number 12, desperation is dripping off of you. Halata, men. Halata, girl. Desperada. Binibenta mo na yung sarili mo. Kung makakling ka naman, ganun na lang. Makayakap ka dun sa lalaking gusto mo, ganun na lang. Kung makaakbay ka sa babaeng gusto mo, ganun na lang. Kitang-kita sa aura mo yung desperation. And that is a complete, super duper complete turn off sa isang babae, sa isang lalaki. Oo nga, no? Minsan sa ibang lalaki, pagka-clingy yung babae, okay lang sa kanila Ang sabi ko naman, walang pangit na clingy. Tama ba? Narinig ko lang kay Papa Ramon Bautista yon. Sabi niya, ang clingy na maganda ay clingy. Ang tawag. Ang clingy na pangit, desperada ang tawag. Sabi niya ganun daw Ewan ko dun. Talaga yun si Papa Ramon Bautista. Iyon, desperation. Iwasan natin yung pagiging desperate. Iwasan natin. Kasi makakasira yon ng ating image, ng self-image natin. Yung self-preservation na tinatawag, nawawala. You're not respecting yourself, lalo na sa mga babae. Diba? Kapag ikaw ay desperate, you're not respecting yourself. So, don't assume other people to respect you. Okay? Pakitandaan po, importante yan. Number 13, you can't be by yourself. Men are turned off by the woman who always has to have company and can't be by herself. Mahirap sa babae. Sa lalaki. Yung girl na, sunduin mo naman ako. 7 days a week, 7 nights, palagi kang susunduin. Unang-una, practically speaking, paano kung mahirap si boy? Paano kanya masusundo?
Diba? Paano kung ang meron lang si boy purong pagmamahal? Sabi ng mga magulang, hindi naman mapapakain ng pagmamahal na yan. Ako. Practically, diba? Ano ba naman yung 3 times a week lang, ganyan, 2 times a week, okay na yun. Magka-text naman kayo eh. Girls, kung puro yung pagmamahal mo dun sa lalaki, puro din yung ibabalik ng lalaki sa'yo na pagmamahal. Kahit hindi kayo madalas magkita, kahit hindi kayo madalas magkasama, basta truthfully mahal mo siya, truthfully mamahalin ka rin niya. At I am speaking tungkol sa mga lalaking matino, ha? Hindi ko sinasabing lahat ng lalaki ay truthful magmahal. Kasi may mga lalaking manloloko, 'di ba? Wag nyo lang kaming lalahatin. Yung mga babae, masaktan mo ng isang beses, kaaway na niya lahat ng lalaki. Para sa kanya, masama lahat ng lalaki. Ako, hindi ako ganun. Kaya ayoko na ganunin ako. Ang kaaway mo lang yung ex mo. Okay? Kaya wag mo akong idamay. Ang layo na tuloy. Ang number 13, you can't be by yourself. Bagay, birthday ko naman. Okay lang yun. Okay, at pakitandaan. Wag tayong, lalo sa lalaki, pangit yung he can't be by himself. Bading. Bading. Number 14, you don't actually want a relationship. Bakit single ka pa? Ayoko pang mag-boyfriend eh. Simple as that. Bakit single ko pa? Ayoko pang mag-girlfriend eh. Mag-iipon muna ako eh. Bakit single ka pa? Ayoko eh. Yun. Number 14, whether you admit it or not, you may actually be single because you want to be single. Diba? You may enjoy jamming with your friends sa bar, 'di ba? Jamming with your girlfriends sa mall. Deep inside, you are single because you want to be single. May dadagdag ako, 15 reasons pala to. Number 15, sinabi ko rin to kay Ate Kay actually. Nakalagay doon na it's not your time para magkaroon ng karelasyon. Wait lang, hinahanap ko yung hinahanap ko yung sinabi ko sa kanya dito sa aking cellphone. Wait lang ha. Hala, hindi ko pala na-save. Naku. Okay, sinabi ko kay Ate Kay na sometimes the best love stories are the one that take time to be made. Tama ba? Parang ganun yata yung sinabi ko kay Ate Kay. Ang pinakamagagandang love stories, yan yung mahaba kung isulat. Yan yung mahaba kung gawin. Kasi maganda siya eh. Nagigets nyo? Sino yung gumagawa ng love story na yan? Of course, the guy up there. Diba? Kaya kailangan talaga natin ipag-pray eh. Kailangan ipag-pray natin yung mga gusto nating mangyari sa buhay natin. Because dahil doon, 'di ba? Dahil doon sa fact na if you want the best, wait for the best, 'di ba? The best love stories are the one that takes time to be made. Pakitandaan. Para the next time na maisip mo na single ka pa, isipin mo, kasi ginagawa pa yung love story ko. At maghihintay ako dun sa love story na yun. Dahil alam ko na yung mga bagay na hinihintay, yan yung magaganda. Yung mga bagay na matagal makuha, yan yung fulfilling kapag nakuha mo na. Okay ba mga kabarangay? Seryoso na tayo birthday ko to. Magsaya. Yun po ang 14 reasons, actually 15 reasons why you're still single. Quick recap, super duper quick recap. Number 1, your standards are too high. Number 2, negativity is your middle name. Number 3, you're going after the wrong guy or the wrong girl. Number 4,
You're not listening. Number 5, you could be in the wrong location. Number 6, you don't take care of yourself. Number 7, you're hung up on an ex. Number 8, you're being judgmental and insecure. Number 9, you give up too easily. You give up too easily. Number 11, you can't accept compliments or kind gestures. Number 12, desperation is dripping off of you. Number 13, you can't be by yourself. And in the end, no? Number 14, you don't actually want a relationship. And number 15, it's still being written. Wait. Maghintay. Okay? Banat tayo. Tuloy-tuloy na natin yung request express na, kasi total galing naman kay Ate Kay lahat ng aking idea ngayon. Isa po sa kanyang mga request ay yung song na Hinahanap Kita. So, Ate Kay, this is for you. Sana po ay magustuhan mo. Maganda yung version na nakuha ko actually because galing kay City yung version, the Bossa Nova Princess City. And ayon sa pagkakarinig ko kay Mami Dorothy, please correct me if I'm wrong, isa sa mga gusto ni Tito Rodi na artist is si City because of the Bossa Nova. Parang naalala ko lang if memory serves me right, yun yata yung gusto niya. Sana po ay magustuhan mo at ninyo mga kabarangay ang aking next song. Tugstugan na tawanan, tuloy-tuloy lang dito sa Barangay Alas 97.1. Tugstugan na! Alik sa'yo, awit sa'kin, nilang sawa na sa'kin, mga kwentong maraton tungkol sa'yo at sa ligaya, iyong hatid sa aking buhay. Tuloy ang bida sa isipan ko, ikaw, sa umagat sa gabi, sa bawat minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita, sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tadhana. Hinahanap-hanap kita, sabik sa'yo kahit maghapon na tayong magkasama, parang telesine ang ating ending, hatid sa bahay niyo. Sabay good night, sabay my kiss, sabay bye-bye. Sa umagat sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita, sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tadhana. Hinahanap-hanap kita, sumagat sa gabi, sa bawat minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita, sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tadhana.
Welcome back mga kabarangay, and of course you are still listening sa aking episode 3 birthday special audio vlog, at ako pa rin ang DJ na pinangalan ng Papa Bong. Pinangalan ng Papa Bong, ito. Ang ating next segment of course ay ang tinatawag na letter corner, kung saan ako ay magbabasa ng mga ipinadala ninyong sulat sa aking Gmail account. Gmail ba or Yahoo account? Mamaya i-clear ko yan. At simulan na natin para maganda. Nakalagay dito kasi, kung lahat ng tao katulad ko, sige, magalit ka ng todo-todo. 'Di ba? Ang ganda nung opening quote niya, 'di ba? Kung lahat ng tao katulad ko, sige, magalit ka ng todo-todo. Mga kabarangay, ito po ang letter corner ng Bongga sa Barangay. Sana ay magustuhan ninyo. Dear Papa Bong, 1 year na simula nang graduate ako sa Lyceum sa Manila. Ako nga pala si Dustin. Kaso dahil sa pang-aasar ng mga kaibigan, mas kilala ako sa tawag na Tintin. Medyo malamyado kasi ako. Di rin ako palalaro ng kahit anong physical sport, kaya inaasar nila akong bading daw ako. Alam ko naman na biruan lang yon, kaya hindi rin ako naaasar. At syempre Papa Bong, alam ko rin naman sa sarili ko na hindi ako bading, kaya quits lang. Ngayon, baka tinatanong mo kung bakit ko na ikikwento to? Gusto ko lang kasing bigyang linaw na hindi ako active na tao. Pero kahit ganon, malakas naman ang aking mental capabilities. Mabilis akong makamemorize ng mga nakikita o naririnig ko. Hindi man ako ganon kagaling sa physical sports, naipagmamalaki ko naman ang aking aptitude sa ilang board games tulad ng Word Factory at Scrabble. Ngayon, baka tinatanong mo naman, Papa Bong, kung bakit ko nakwento to? Dahil kasi sa memorization na ito, kaya nagsimula ang kwento ko. Kakagraduate ko pa lang ng high school nung una ko siyang nakita. Ang lagay kasi ay kailangan kong bumalik sa school para magpapirma ng clearance. Kailangan naman kasi yon para makuha ko ang card ko. Mag-aalas 3 na rin nang matapos ako, kaya tumambay muna ako sa isang tindahan pagtawid lang from our school. Bumili muna ako ng soft drink at chichirya, tapos naupo na ako. Ilang minuto habang nakatingin ako sa kawalan, may isang babae ang patakbong dumating sa harap ng tindahan. Medyo may hingal pa, kaya nahirapan pa siyang magsalita. Tinignan ko sandali yung babae. Natawa pa nga ako sa itsura niya. Pero nang mababaran ko na ng tingin, napansin kong maganda si ate. Medyo black beauty pero hindi naman siya ganun kaitim. Mahaba ang straight niyang buhok, medyo singkit na mga mata, at may kaunting pawis pa ang maganda niyang muka. Kuya Paul, pa-load po. Medyo hingal pa rin ang pagkakasabi niya. Napansin ko naman kaagad na lumabas si Kuya Paul, at sa tingin ko, base sa ngiti niya, mukhang suki si ate dito sa tindahan. Ano number mo? Masiglang tanong naman ni Kuya Paul. Agad dinikta ni ate ang number niya, na sinusundan naman ng pagtatype ni Kuya Paul. At habang sinasabi niya ang number niya, 0932-122-7611. Isang pasada lang nasundan ni Kuya Paul ang pagdidikta ni ate. Natapos ang transaction nila at patakbo ulit na umalis si ate. Ako naman natapos na sa kinakain, kaya nagsimula na rin akong maglakad. At habang naglalakad, napagtanto ko na hindi lang pala si Kuya Paul ang nakasunod sa pagdidikta ni ate. Kasi Papa Bong at mga kabarangay, na-realize kong nakabisado ko rin ang number ni ate. Kaya mabilis kong sinave ang number sa utak ko. Ang pangalan na nilagay ko, Miss Terry.
Nakakatawa pero hindi ko makalimutan ang mga mata niya. Ang cute-cute kasi ng pagka-chinita. Kaya pumasok sa isip ko na ilang gabi siguro akong hindi makakatulog. At yun naman ay dahil sa pag-iisip sa kanya. Mapapansin mo ba kaya ang tulad ko kahit nasa sulok lang ng iyong mga mata, mahuli mo kaya ang pagsulyap sa'yo kahit na hindi naman ako ang iyong kaharap o chinito. Balang araw ay malalaman mo rin. At kung ikaw ay nakatawa, ako pa ba ay nakikita? Nalilimutan ko ang itsura ko kapag kausap na ikaw. Sana naman ako'y pakinggan at nang ikaw ay malinawan, dahil nabihag mo ang aking paningin at damdamin. O chinito, chinito, kung hindi inaantok, kung hindi nasisilaw, pwede bang malaman ko may pag-asa pa kayang natatanaw? Bakit ba ang kulay ng bintana ng iyong mundo isang itim na lang sa'kin? Ay baon ko hanggang sa pag-uwi o chinito. Balang araw ay malalaman mo rin. At kung ikaw ay nakatawa, ako pa ba ay nakikita? Nalilimutan ko ang itsura ko kapag kausap na ikaw. Sana naman ako'y pakinggan at nang ikaw ay malinawan, dahil nabihag mo ang aking paningin at damdamin. O chinito, chinito, sana naman ako'y pakinggan at nang ikaw ay malinawan, dahil nabihag mo ang aking paningin at damdamin. Sige, tawa lang ang tawa, ako pa ba ay nakikita? Nalilimutan ko ang itsura ko kapag kausap na ikaw. Sana naman ako'y pakinggan at nang ikaw ay malinawan, dahil nabihag mo ang aking paningin at damdamin. O chinito, chinito. Noong una ay nahihiya pa akong i-text siya. Para kasing stalker ang dating ko. Sa bagay, para nga naman talaga akong stalker sa ginawa ko. Sino ba naman kasing hindi magkakagusto sa girl na yon? Sobrang cute niya kaya. Ilang araw rin akong nagpigil, tapos isang gabi, naisip ko nang i-text siya. Simpleng hello lang. Maya-maya ay nag-reply siya. Medyo friendly ang pagtatanong niya kung sino ako, kaya gumaan na rin ang loob ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Rhea, Papa Bong, at halos magdamag kaming nagkwentuhan ng tungkol sa aming dalawa. Kahit ng mga sumunod na araw ay hindi ko binibitawan ang cellphone ko dahil sa ayokong malate ng reply sa kanya.
Nag-start na ako ng college nang mapagdesisyonan namin na mag-eyeball at hulaan mo papabong kung saan ang aming meeting place. Syempre, kung saan kami unang nagkita, kung napansin man niya ako noon, kina Kuya Paul. Lalo kaming madaming napag-usapan nung nagkita kami. 4th year high school siya at 1st year college naman ako sa Manila, kaya nagtatanong din siya sa akin ng schooling sa Manila. BS Bio naman kasi ang gusto niyang course. Pagkatapos naming magkita, lalong dumalas ang pagte-text at pati pagtatawagan namin sa isa't isa. Fast forward ko na, papabong, after ilang weeks ay parang naging MU na kami. I'm her king and she's my queen. Medyo cheesy alam ko pero sobrang maalaga kasi siya. Napaka-thoughtful kaya hindi imposibleng ma-fall. Kaso hindi rin tumagal yon dahil pagkatapos ng ilang buwan, bigla na lang akong hindi nag-text sa kanya. Basta total cut-off ng kahit anong communications. Tinatry niya akong tawagan pero hindi ko sinasagot hanggang sa tumigil na rin siya. At iyon na nga ang parang unofficial breakup naming dalawa. Hindi ko alam kung bakit ako nagkaganon pero alam kong walang third party. Wala akong ibang babae. Basta tumigil na lang ako. Taon ang lumipas at wala na kaming communications ni Rhea sa isa't isa. Hanggang sa 3rd year college na ako at binati niya ako sa birthday ko. Nagsimula ulit kaming magpalitan ng messages sa Facebook na nagpatuloy sa text at tawagan na naman. Nalaman ko na wala siyang boyfriend. Di namin napansin na nagpatuloy na naman kami sa pagiging MU. Hindi ko na tinanong kung ano ang naramdaman niya sa nauna kong pagkawala dahil sa pumayag naman siya na maging MU kami. Kaya alam kong pinatawad niya ako. Mukhang maganda ang mga nangyayari sa amin ngayon. Namamasyal pa kami sa Intramuros, HHWW pa. Kaso nabaliw na naman ako. Dahil isang araw, naglaho na naman akong parang bula sa buhay ni Rhea. Hindi ko na naman alam kung bakit. Walang third party, basta naulit ang unang ginawa ko. Eto na naman tayo, parang kailan lang ang huli. Kaano man kalayo, tayo'y pinagtatagpong muli. Ilang ulit nagkasakitan, ngunit paulit na gumagaling. Ilang ulit balak na iwan, ngunit patuloy na bumabalik. Hiramin ng sakit na nilimot na pabayaan. Di maiwasang isipin na tayo'y parang bang tumatakbo sa walang hanggan na kalye, tumatakbo. Ang pag-ibig na tila basang biyaheng ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot, ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot. Eto na naman tayo, damdamin natin ay bumubukso. Tayo ay muling napaso, pinting ng puso ay lumulukso. Bakit pa ba hinahayaan? Minsan yung isip lumayo na lang, ngunit hindi kita maiwan. Mahal pa rin kita ngayon, mama. Kailangan ng sakit na nilimot na pabayaan. Di maiwasang isipin na tayo'y para bang tumatakbo sa walang hanggan na kalye, tumatakbo, tumatakbo. Ang
Oo. Oo. Baliw ako. May sayad. Pinakawalan ko ang isang babaeng wagas magmahal. Isang babae na handa akong samahan kahit saan, kahit anong desisyon ang gawin ko. In-unfriend niya na ako sa Facebook. Nakakatawa na sa 2 instances na naging mag-MU kami, wala man lang kaming picture na magkasama. At ang huling nakita ko sa FB, may boyfriend na yata siya. Nakita ko picture nila. Mukhang masaya talaga si Rhea, Papa Bong. Sa tingin ko, hindi na niya ako kayang patawarin. Kaya magiging masaya na lang siguro ako para sa kanya. Kaso Papa Bong at mga kabarangay, namimiss ko na siya ng sobra. Salamat sa pakikinig, Tintin. Parang adik. Anyway, Dustin, maraming salamat sa iyong sulat. Okay? Thank you sa iyong pagtitiwala. Pero please, patawarin mo ako sa mga magiging comment ko. Baliw ka nga, may sayad ka nga. Rhea seems to be a very good person. Sige, tutulungan kita. Malamang kaya ka nagsulat sa akin dahil hindi mo alam kung ano yung dahilan kung bakit bigla ka na lang nawala. And I think unang-una dyan is you are not yet ready. 2 beses kayong nagkita, 2 beses kayong naging mag-MU. Bakit MU lang? 'Di ba? Bakit hindi naging kayo? Because isa sa inyo ay hindi pa ready. At masasabi ko na pati si girl hindi pa ready. Bakit? 2 beses siyang pumayag na maging mag-MU kayo. Parehas kayong hindi ready. It's just that you are the moron. Sorry for the word. You're the idiot sa inyong dalawa. Kasi pinagbigyan ka na ng babae for the second time. Malamang nag-iintay na yun. Actually, pumayag siya na maging MU kayo ulit kasi iniintay niya na love is sweeter the second time around. Naniniwala siya na this time magiging kami na. This time magtatagal na kami. Kaya nagtiwala siya sa'yo and you smack that trust back into her face. Galit din, no? Galit. Sorry mga kabarangay. At naisip ko kaya pala itong napili ko kasi naging sila ulit nung binati siya ni Rhea ng happy birthday. Parang ako lang din, birthday ko ngayon. Kaya pala siguro itong pinili ko sa mga naging sulat sa akin. Balik tayo. Diba you grabbed her trust and then you smacked it off back to her face. Sobrang sakit nun para kay Rhea. I can't imagine kung gaano kasakit yung nararamdaman niya ngayon. I can't even comprehend kung ano yung pinagdaanan niya nung bigla ka na lang ulit, 'di ba? Ulit nawala. Napakabait siguro nung babae. Feeling ko. Kasi 'di ba? Ang lakas ng loob mo eh. Pero doon ka nagkamali, Tintin. Because I think there will be no third time. Because sabi mo nga may boyfriend na siya, na medyo nagkaroon ka pa ng comparison, 'di ba? Sa 2 beses na naging mag-MU kayo, wala kayong picture together, pero etong guy ngayon, meron silang Facebook picture, 'di ba? I think there will be wala nang third time na maging kayo, masakit man, because ikaw addict ka eh. Ayan, nakalagay oo, baliw ako. Ayan diba? Sulat, baliw ako, may sayad. Alam mo, I will give you that. Alam mo sa sarili mo kung ano yung mali mo. Nabaliw ka, pero hindi mo alam kung bakit ka baliw. Kaya bigla ka na lang nawawala. And I think lang, kaya ka biglang nawawala because you're not ready for the commitment. You're not ready for the responsibility. Kasi yung MU, anong ibig sabihin yan? Mutual understanding. Pero for me, ang ibig sabihin ng MU, malabong usapan.
Sabi nung iba, malalim na ugnayan daw. Palusot. Palusot, malalim na usapan. Ay, malalim na ugnayan. Hindi yon, MU, malabong usapan. Girls, huwag kang papayag sa MU. Kapain mo kung MU ka, kung ini-MU ka. Tanungin mo, at pag natanong mo at sumagot, oo, MU lang tayo, umalis ka dun. Because you're letting that person to hurt you. Bye-bye. Boys, kung hindi ka pa handa, diyan ka lang. Huwag kang mag-girlfriend. Kasi makakapanakit ka nga ng ibang tao. 'Di ba? Medyo maikli lang yung sulat kasi ang isang napansin ko last time sa sulat ni Eric, sobrang haba niya. Sobrang haba niya. Pero maganda 'di ba? Maganda yung pagkakakwento. And speaking of Eric, yung Eric last episode, nag-text siya sa akin, and Zyrene and Lyndon will be wedded soon. Nakalagay. Sabi ko, Eric, may natanggap kang invitation? So far, wala. Sabi ko, Eric, masakit? Sabi niya, oo. Ibig sabihin, hindi pa nakaka-move on si Eric kay Zyrene. Para sa mga hindi nakakaalam nung sinasabi ko about Eric and Zyrene and Lyndon, please listen to my episode 2 audio vlog. Of course, sa youtube.com/user/papabong971. Papabong971 is one word. youtube.com.com/user/papabong971. Diba? Sabi ko kay Eric, masakit? Wala kang invitation? Sabi niya, oo. Anong gusto mong gawin, Eric? Sabi ko sa kanya, ang sagot niya sa akin, hindi ko po alam. Kaya yon, siguro sa susunod, kikwentuhan ko na lang kayo ng nangyari kay Eric. And of course, para sa mga nag-aabang kung anong mangyari kay Tintin, sa susunod na episode. Again, Dustin, maraming salamat sa iyong pag-share sa aking, dito. Sa aking letter corner. Maraming salamat. Balik tayo sa aking request express naman. Meron akong isang nakausap na babae at itago na lang natin siya sa pangalang Miss Friendzone. Bakit Miss Friendzone? Sabi niya kasi, yun na lang ang gusto niya, Miss Friendzone. Meron siyang 2 songs na ni-request. Sabi ko, sige, pagbibigyan kita. Ang unang song niya actually ay yung Akin Ka Na Lang by The Itchy Worms. Medyo OPM ang datingan. And she's dedicating that to a certain person na pinanggalingan ng kanyang nickname na Miss Friendzone. 'Di ba? Miss Friendzone siya, kaya yung pagdededicatean ng Akin Ka Na Lang malamang may gusto siya doon. And her second request ay Starting Over Again, and she is dedicating this for Mr. John Paul Juarez. Sabi niya parang nanliligaw yata ulit si parang nanliligaw ulit si Mr. John Paul Juarez. So again, magkasunod ko na lang na babanatan to, okay? First song, Akin Ka Na Lang, and second song, Starting Over Again, both for Miss Friendzone. Tugstugan na tawanan, tuloy-tuloy lang yan. Nagpa-birthday ako dito sa Barangay LS 97.1. Tugstugan na! Huwag kang maniwala dyan, di ka niya mahal talaga. Sayang lang ang buhay mo kung mapupunta ka lang sa kanya. Iwanan ka lang yan, mag-ingat ka.
higit pa sa'yo. Di naman sa sinisiraan ko ang pangit na yan. Huwag ka dapat sa'kin magduda, hindi kita pababayaan. Akin ka na lang, akin ka na lang. Ingatan ko ang puso mo. Akin ka na lang, akin ka na lang. Wala nang higit pa sa'yo. Akin ka na lang, akin ka na lang. Ligaya ka sa pag-ibig ko. Akin ka na lang, akin ka na lang. Wala nang higit pa sa'yo. Wala nang higit pa sa'yo. Akin ka na lang. The next song is brought to you by Mami Instant Mommy Noodles, ang mami ng bayan, available in 1 different flavors. Beth. And when I hold you in my arms, I promise you, you're gonna feel love that's beautiful and new. This time I love you even better than I ever did before, and you'll be in my heart forevermore. We were just too young to know we fell in love and let it go. So easy to say the words goodbye, so hard to let the feelings die. I know how much I need you now. The time is turning back somehow. As soon as our hearts and souls unite, I know for sure we'll get the feeling right. And now we're starting over again. It's not the easiest thing to do. I'm feeling
happy birthday pa rin para sa akin. Woo! Talaga naman. Diba? Ako yung nag-cheer sa sarili ko, no? Woo! Happy birthday sa akin, and of course, maraming salamat sa pagsama. Okay, sinamahan nyo na naman ako sa aking 3rd episode. Sinubukan kong paikliin. Okay? Tinry kong paikliin para sa inyo, para hindi kayo masyadong mabagot. Sana nagustuhan nyo. Sana ay click tayo. Diba? Click tayo. Para sa inyo mga comments, suggestions, violent reactions, requests, and everything. Kung gusto nyo po akong i-text or tawagan, of course, ito po ang number ko, 093212227611. Again, that is 093212227611. Yung mga mails nyo, yung mga gusto nyong sulat, gusto nyong ipabasa sa akin, or kahit ano lang, kung gusto nyo akong murahin, ganyan, pwede nyo pong ipadala sa papabong_971 at yahoo.com. Yung papabong po ay capital yung unang P, di ba? Papabong, yung unang P, capital yun, ha? One word lang ang papabong, capital P, ang unang P, _971 at yahoo.com. Mga kabarangay, maraming salamat sa lahat ng bumabati at may balak bumati sa aking birthday. Thank you po ng marami. Of course, better late than never. So hanggang ngayon, kung lumagpas man ang birthday ko, maraming salamat kung bibigyan mo pa ako ng regalo. Better late than never, di ba? Hanggang June, tumatanggap ako ng regalo. Ayun, maraming salamat of course sa mga nagregalo na. Yan. Sa mga nagregalo na, thank you at naalala nyo ako. Sa mga magre-regalo pa lang, please, minimum of 3,000 pesos. Minimum ng 3,000 no? Grabe naman. De joke lang. Anything under the sun will suffice. Dahil it's the thought that counts. Diba, mga kabarangay? Maraming salamat ulit sa mga pinagdededicatean ko ng aking 3rd episode. Of course, sa aking sarili. Kung wala ako, wala ang audio vlog na to. Diba? Number 1 sa akin, number 2 kay Ate Kay. Ate Kay, maraming salamat sa inyong mga suggestions, requests. Please, maraming salamat. Keep listening po. Thank you sa suporta. Sobrang laking big deal, 'di ba? Sobrang laki na tapos big deal pa. Sobrang laking big deal po sa akin, Ate Kay, ng inyong pagsuporta. Maraming salamat po. At of course, number 3, ang mga haters ko. Ikaw, oo, kung hater kita at nakikinig ka pa rin hanggang ngayon, baliw ka ba? Kala ko ba hate mo ko? Bakit episode 3 na nakikinig ka pa din? Bakit? Kasi maghahanap ka ng mali? Baliw ka pala eh. Ganun na ba kawalang kwenta yung buhay mo at nagsasayang ka ng oras sa isang bagay na hate mo para lang makakita ka ng mali? 'Di ba? Mga kabarangay, wag nating sayangin yung taon na binibigay sa atin. Birthday ko kasi, kaya dapat wag nating sayangin. Kung hate mo yung isang bagay, di wag mo nang i-bother yung sarili mo dun sa ayaw mo. Kasi mabibigatan ka lang. So ikaw haters, kung hate mo ang audio vlog ko, kung hate mo ang mga status ko, please, wag mong basahin, wag mong pakinggan. Because you are wasting your time. 'Di ba? Kung ikaw naman, talagang wala kang ibang magawa sa buhay mo at ganun na kawalang kwenta ang buhay mo, pumunta ka dito at ako na ang papatay sa'yo. Joke lang po. Joke lang, ha? Joke lang. Baka sabihin nyo, warm. Killer pala. Killer si Papa Bong. Anyway, pero kahit ganun pa man, kung gano'n mo ako kahit ganun din ako ka-thankful sa'yo because you complete me. Again, maraming salamat sa lahat ng bumabati at may balak bumati. Maraming salamat kay Ate Kay, sa lahat ng nagre-request, sa lahat ng nakaalala ng birthday ko, sa lahat ng nakalimot ng birthday ko, sa lahat ng taong kakilala ko, sa lahat ng taong mabait sa akin, at pati na rin sa mga taong nagalit sa akin. Thank you very much sa inyong lahat. At wag po nating kalimutan, mga kabarangay, the guy up there, ang
talagang nagbibigay sa atin ng birthday. Yan yun eh, kasi bukas pwedeng mamatay na ako. 'Di ba? Pwedeng sa mismong birthday ko mamatay na ako. Pero hindi niya, with a capital N yan hindi niya pinapayagan na ako ay mapahamak. At binigyan pa niya ako ng isa pang taon sa aking buhay. So, hawak-hawak po tayo ng kamay. Hindi, joke lang. Thank you Lord for this birthday. At sa inyong lahat na nakikinig sa akin, ayoko nang ulitin yung lahat ng sinabi ko, basta ako po ay nagpapasalamat na ako ay buhay at nandiyan kayo para ako ay suportahan. Tugstugan at tawanan, hindi po magtatapos yan hanggat ako ang kasama mo, ang DJ na mahirap limutin at madaling mahalin. Ito po ang Bongga sa Barangay, dito lang sa Barangay LS 97.1. Happy birthday to me! Bye-bye! Tugstugan na! The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. It's funny how some distance makes everything seem small, and the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Let it go, let it go. I am one with the wind and sky. Let it go, let it go. You'll never see me cry. Here I stand, here I stay. Let the storm rage on. My power flurries through the air into the ground. My soul is spiraling in frozen fractals all around. And one thought crystallizes like an icy blast. I'm never going back. The past is in the past. Let it go, let it go. When I rise like the break of dawn. Let it go, let it go. That perfect girl is gone. Here I stand in the light of day. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. Let it go.